Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo mga kabrigada dito sa Pilipinas at sa parte ng mundo, lalo-lalo na yung mga nasa Israel at Palestine, ng Gaza Strip. Okay. O sa Middle East, umaano rin yung Middle East dumadama na rin na pwede mag-escalate into a regional war pagka malalaman natin sa ilang araw, no? Nagbabangayan, nagtatakutan Okay. Pero ngayon, ang laman ng balita ay yung balik na naman tayo sa West Philippine Sea, sa China. Pasensya na kayo mga kabrigada, hindi ako kagad respond sa mga tanong ninyo dun sa mga nagsasabi na panibagong balita. Binangga tayo sa West Philippine Sea. Kasi nintay ko yung mga comment ng Defense Department natin. Sila Gibo, no? Pinanood ko kanina. At least para kompleto, no? Kompleto. Okay. So, upfront, nakakainit ng ulo. Kasi, ilan pa bang diplomatic protest? Diplomatic protest na naman. Predictable naman tayo. Diplomatic protest na naman tayo. Ngayon pinapatawag yung embassy ng China. Kaso wala, ang pinattend yung deputy niya kasi somewhere yung gago no. Matagal na nating sinasabi, na yan. Persona ng grata na yan. Paalisin na, tapos kunin na natin yung embassy natin doon. Pauwi na natin mga Pilipinas. Sorry sa mga nasa China, no. Isipin na ng gobyerno na tayo. Hanapan nyo na kung ilan yung Pilipino, kunyari 100,000 ang nasa China, o 200,000, o 400,000 sa buong China. Hanapan nyo na ng ibang trabaho somewhere with our allies, no? Para lipat lang sila, no? Lipat lang. The pay may not be different or may not be the same. Pwedeng lower, pwedeng higher. Pero at least, may ginagawa na. Preemptive. Kasi, doon pupunta yan. Kahit sa mo daanin. Doon pupunta yan. Magte-threaten tayo. Next time. Hanggang next time lang naman tayo Walang pupuntahan kundi magkagulo. Because sabi ko nga sa previous vlogs, dahil dyan sa Russia-Ukraine war na involved ang US at NATO, tapos ngayon sa Israel war, Israel-Hamas war na involved ang US, nakadalawang front na ang US na pwedeng pagsabay-sabayin. Na kung titignan niyo yung mga promotor dito sa mga gulo-gulo na to, nandoon ang Russia, nandoon ang Iran. Parehong sila yung dumidiskarte. Dito sa Hamas, Hezbollah, dun sa Houthis, sa Yemen, yung mga doon, and any terror organization for that matter. Ang nagdidikta, Iran. And yung sinasabi nila? Eradication ng mga Hudyo. Nazi no? Nazi ang dating Talo pa German di ba? Yung ginawa ng Hamas, talo pa. Tsaka kung kayo, kakampi kayo dun sa Hamas o kaya sa plight ng Palestinians, dapat walang bias. Kampi rin kayo dun sa ginawa sa mga Israelites, no? Yung pinatay, binihed yung mga bata, hiniwa-hiwa, pinatay buong pamilya. Dapat ang tingin nyo, humanity, no? Sa humanity. Crimes against humanity. Yung ginawa ng Hamas, gusto tapusin ng Israel. So, we should support that. Doon tayo. Na alam natin na mali naman yung magpatayan, pero kung hindi mo pipigilin yung Hamas, or any, for that matter, na terror organization, it will spread out to our own territory. Because they can always create havoc. They can always, dito sa atin, pwede sila magpasabog, mga ganon. Because they don't believe in in a civilized way, no?
pasabog. Wala silang pakialam tuhon may concern. Magpasabog sila sa parking lot o sa loob ng isang mall, sa isang public market. They don't care. Basta sumabog. Yun ang objective nila. Inflict so much pain, suffering, death, destruction to property. That's how they are. So we should stand up and fight them. Okay. So habang nangyayari yon, dito naman sa atin, yung barko, binangga tayo. I was getting to that. In the very recent vlogs, I was saying na yung China, meanwhile, nag-uusap sila ng Russia at saka nitong mga kapartner niya, baka probably Iran, didiskarte yung China. Susubukan niya na i-escalate ng konti yung dito sa Asia naman. Kasi in charge dito sa Asia, China at saka Korea. Hindi pa natin nakikita yung North Korea na inaano yung South Korea. Pwede rin pumutok doon. O kundi kaya China dito sa India. Pero patingin ko ayaw ng China na ma-involve ang India. Kasi kung saan kakampi India, ano yun game changer 1 point something billion kasi sila Kung tao-tao, mas maganda kakampi nila India. So tahimik lang ang India, no? Ayaw nilang ma-involve. So diyan lang muna sa may wala mo nang gulo-gulo. Dito na muna sa West Philippine Sea o South China Sea. That's why ang problema sa atin, masyado tayong predictable. Alam naman natin na every month o every now and then meron tayong resupply. Ano ba pinagbago? Di ba dati hinaharang na tayo? Di ba? Di ba dati muntik na mabangga? Dati sinasabi mo, muntik-muntik ka na, 25 yards away, 30 yards away, 50 yards away, di ba? 100 yards away, palapit ng palapit. Di ba marami na nagsasabi, pa-escalate ng pa-escalate yan. Sinusubukan ko hanggang saan tayo. In a time where the United States is already involved in potentially two fronts na gera. Russia, that is in Europe, and then sa Ukraine, and dito sa may Middle East, no? Hamas, Israel na pwede maging regional war anytime. Kasi nag-indicate na Iran, yung Lebanon, Syria, tapos dito sa parting Yemen, tapos other mga African countries baka sumali. Wala pa, hindi ka pa question mark yung Egypt, tapos noon dito sa Turkey, NATO partners, NATO country siya, pero hindi mo alam kung anong utak no? So, wala tayong magagawa, mga kabrigada, kasi matagal na yung problema na yan Hindi pa panahon pa yan nung pa. Hindi lang yung panahon nung World War II, yung British na inaward yung lupa sa Israel, no? Tapos nagalit tong mga pinoclaim sila ng UN na country, and then the next day, the same day o the next day, inupakan na sila. Gera. Yung doon pa yan at doon talaga pupunta tayo. It's about yung parang right to property and right to everything ba. Simula pa kay Abraham no? Simula kay Abraham. Anak niya dalawa si Isaac at saka si Ismael. Yung isa naging Kristiyano, yung offspring, isa naging Muslims, no? Arabs, no? So, doon. Kaya sundan nyo na lang. Kaya yung kwento talagang ang katapusan niyan, talagang magpatayan ang mga tao. Ewan ko ba kung anong Well, anyway, tapos dito sa parte natin, China at saka tayo, ngayon, diplomatic protest na naman. So, ano ang gusto nyong gawin natin? Diplomatic protest, iba sa inyo, sasabihin,
dapat matindi yung ano natin, sagot natin. Ang problema nga, kahit tayo magsabi, palubugin na. Ano po hinihintay? Gigil na. Pinapanood ko nga, babangga ganyan. Putsara kasi. Sabi ko nga dito sa amin kung ako yung kapitan ng barko, army man ako Kung ako yung kapitan ng barko, which will never happen, pagkabanggang ganyan, paandarin ko yung barko ko. Papandarin ko. Kundi kaya, makikita kong babanggaan ng ganyan. Di ba tinaya yung magbanggaan? Di sana pinaandar mo na, tapos full speed ahead. Di ba? Walang yan. Naiwas mo. Alam mo, papuntang gano'n pag ganyan, yan na. Dapat pinaandar mo, tapos nun, ewan ko, hindi ako marunong sa barko Pero sa akin, kung sakasakali, yun ang gagawin ko. Para maiwasan. Because, once there is a collision, that's one step up the ladder of escalation. Okay. So, ngayon, nabangga. Bumangga. Tinginan tayong ganyan. Ang sa akin, militia pa yun militia yung bumangga sa atin, sa Coast Guard. Sa akin yun, you're all under arrest. Walang niya kayo. Animal kayo, hinayu pa kayo. You are all under arrest. Sa akin, ganun ang gagawin ko. Iikot ako, alis ako ganyan, iikutan ko, and then pagbalik ko, didikit ko na yung barko ko, sasampahin ko yun, putragis kayo. Habang may ikot ako, lahat, battle stations lahat ba? Tapos nun, prepare to board. Iboboard ko talaga yung walang yan ngayon. Yung fishing boat na yun. Coast Guard ako. Coast Guard tayo. Animal kayo. Militia ship lang yun. Civilian vessel. Banggain ka. Abay gago. Sa EDSA, pagka ikaw binangga mo yung polis, anong gawin sa'yo? Hulihin ka. Sa EDSA, banggain mo nga yung... Ay, nako. Banggain ka. Huhulihin ka no? Reckless imprudence, kakasuhan ka. Yung bit-bit na yung lisensya mo, meron ka pang ticket, walang yan. Tapos nun, kakasuhan, magbabayad ka pa kahit walang damage, contingent lang. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Na lang natin, aregluhin na. Sana may ganun, sa dagat. But, ano nangyari? Uwi na naman tayo. Diplomatic protest. Tapos nun, salita-salita na naman tayo. Nakakainis na nakakatawa. Who is to blame? We are to blame. We are to blame. Because ever since, pinabayaan natin yan Don't blame it on the armed forces and the Philippine Coast Guard because I know matatapang yung mga yan. Pagka when push comes to shove, talagang papatay yung mga yan. Nakatali yung mga kamay din ng mga tao. No? So, you go up the ladder and blame yung policy natin. Mali yung policy natin. Friends to all, enemy to none. Pero ang salita, we will not lose an inch of territory. What's happening? Hanggang ngayon, Scarborough hawak nila Pagkasabi ng we will not lose an inch of territory, dapat is marching order. Dapat kinuha na natin yung Scarborough. Ngayon, nandun pa yung putragis na yan. Tapos, dumating pa tayo doon sa punto, maglagay sila ng floating barrier. Okay. So, nakaka-bad trip. Nakakainis ba? So, madaling magsalita, wala tayo doon, pero pagka tinanong nga, magagalit sa akin yung mga kasama ko dito sa bahay because parang I am provoking war. Sa akin, it's not me who's provoking war. It is the Chinese and it is precisely what they want to happen because will the Americans come to our aid given the fact that dalawang front na sila. Willing pa ba sila sa pangatlong front? Dapat number one, lilinawin sa mga Amerikano ni BBM at kay Biden o kaya ni Gibo kay Austin, o kaya ni Browner sa kanyang counterpart na chairman of Joint Chiefs. Brother, kaya po ba ng pangatlong front? Kaya pa ba? Kasi pikong-pika na kami dito sa mga inchik Uupakan na namin to. Uupakan na namin. Kaya nyo Kaya yung backupan kami. Kasi kung hindi, sige, diplomatic protest pa rin kami. Pero pagka ganyan,
Dapat malinaw. Isa yun sa akin. Gusto kong malinaw. Oh, we've got your back. How sure are you? How sure are we that you've got our back? Sige, linawin. Tawagan. Tawagan. Isa yun sa akin. Ngayon, kung malinaw na pwedeng umano yung magresponde ang Amerikano in the time na kailangan natin sila, kung nagkaroon ng banatan. Banatan ang aking term, banatan. Upakan. That gives us the moral ground. Pero, bakit po upakan yun? Iniisip natin upakan yun. Yung stationary nga doon sa Scarborough na mas malapit. Nahayaan natin Nasa kanila Dapat kuhanin na natin yun. We will not lose an inch of territory. Guideline ng foreign policy natin. We are friends to all, enemy to none. Pero we will not lose an inch of territory. Tapos lang ang ano pa. Kaya dapat nakasombrero kasi ganyan ako ng ganyan Tapos ang ano pa dyan is yung ayaw na nating umabot pa sa mas grabe na hindi pagkakaintindihan. Yung friendship natin hanggang sa tip ng nose ko, pero pagka binangga mo na ako, ayoko na. Pango na nga kami, tapos babanggayin pa ilong namin. Mali naman yun, pare-pares tayong pango So, ang pinaka-ano dyan, tumayo tayo. Okay? So, number 2. Armed Forces of the Philippines, Senate, lahat kayo sa gobyerno, Coast Guard specifically, kasi sa inyo ko nadidinig yan. Pwede ba, do you mind, wag nyo nang gagamitin yung David and Goliath analogy. Para sa akin. Gusto ko lang i-communicate sa inyo kung nakikinig kayo. Wag nyo nang gagamitin yung David and Goliath analogy. David being the Philippines and Goliath being the Chinese. Sobrang laki, 9-footer and 10 inches. Mantalang ang Pilipinas, 5 feet lang. Wag nyo nang gamitin because we have no right na i-compare yung atin at yung China na ganun nga, na similarly, a David and Goliath na analogy. Because in the Bible, kung magbasahin nyo naman yung Bible, si David lumaban. si David pinatulan yung Goliath. Nung lumitaw si Goliath at sinabi, sino dito ang lalaban sa akin? Antrasan lahat ng mga bida. Yung mga general, yung mga magagaling na warrior ng Israel. Antras lahat. Pero si David, siya yung humarap kay sabi nga ni Goliath, pag ako tinalo in combat, to the death kung ako tinalo, we will be your slaves. Pagka ako ang pumatay sa warrior ninyo, you will all be my slaves. David and Goliath. Kaya it is a misnomer. It's unfair for David, kay Apo David. Magagalit yun, mabubuhay yun, mamurahin tayo. To compare ourselves as a David and Goliath. Media, Philippines, ganun din. Armed Forces, Defense Department, wag nyo nang sasabihin, please, wag nyo nang sabihin David and Goliath. Because in the scripture, sa totoong pangyayari in history, si David lumaban against all odds. Diba? Lumaban. Kaya wag natin iambing yung sarili natin kay David kasi duwag tayo. Yun yung totoo. Duwag tayo. Ilang diplomatic protest? 500. 500. Ilang pormahan yan. Aminin, duwag tayo. Yun lang yun. Bully ang China, nagpapabully tayo. Ganun lang kasimple yon. Okay. Ang nga doon babalik tayo. Yung sa akin niya. That's why, in previous vlogs, you just watch my vlog, Previously, yung mga bago. Thank you for subscribing. Please like, share, and subscribe. Thank you. Tapos, pagka, check out yung mga playlist, Nandun yon, Buhay Kadete, Buhay Sundalo. Kaya, para masakyan nyo kung anong klase yung karakter ko, yung personality ko, I'm Dado G. Enrique. Isang mamamatay tao. Noon, reformed na ako ngayon.
Pero isang dating sundalo, no, di ba? I'm trying to kill or be killed for God and country, di ba? For the Filipino people. Pero ang ano doon, hindi tama yung nakikita ko. Nagre-react ako. Gusto niyo mag-react ako? Yun, nagre-react ako. Pero kaya ko hinihintay si Gibo at yung Defense Department. Ayun, nandun yung mista ko. Si Secretary Anyo. Nandun sa National Security Council. Nandun si Bronner. Okay naman. Nandun pa yung sino pa yung kakilala ko. Itong mga class 93, yung bagong commandant, no? Wala silang magawa eh. Katali yung kamay nila eh. Kasi anytime, yung armed forces natin, tsaka yung Philippine Coast Guard, kaya naman baratan yan anytime eh. Isang order lang. It has to come from Malacanang. It has to come from Malacanang. Kaya si Gibo natutuwa ako na sinasabi ni Gibo na Philippines should unite. Unite. Parang Israelites, no? Unite under the government. So, may laman yon. Kung hindi nyo naintindihan yung sinasabi nyo, sinasabi lang ni Gibo, wag na kayong maging meron. Maganda na lang kayo kasi sa susunod, piko na rin kami. Ayaw na namin mangyari ito. Susunod, upakan na namin to eh. Upakan na namin to. Kung saan naabot ito, God forbid, kung saan naabot ito, ang mahalaga, united tayo as a Philippine nation. Okay, so yun yung ang initial react, syempre, nakakapikon kasi paulit-ulit na lang, ilagay ko yung sarili ko doon, without the consideration ng Malacanang at kung ano pwede mangyari sa karir ko, sa mga bilin sa akin ng mga bossing ko, basta iwas gulo. Ako, sasabihin ko, sir, napikon ako eh. Mga PI na yan, napikon ako. Putrag isang tarantado, nakakalalakin eh. Na loko-loko yan. And then, gera tayo. So, it's a wrong thing to do. Yung pinoprovoke ka, tapos nun, sasagot ka. Okay? Pero dadating ka do sa punto, guys, dadating kayo sa punto, mga kabrigada, na mauubos yung baraha mo, kung ang pwede mong gamitin ay alas, apat lang yung alas, no? Yung susunod doon, pusoy dos na. Apat lang ang pwede mong pangkatay na ganon. Papatungan mo yung hari niya ng alas mo, mas mataas ka. Mas maganda yung position mo. Apat lang yon. So, yung entitlement mo ng what you can do, mapapaso eh. And then, sooner or later, you have to face the reality. You face yourselves na kinakailangan talagang magkaupakan eh. Kinakailangan magalit na ako eh. Piflicker yung ilaw Kaya kailangan na magkaupakan. Kaya kailangan sumagot to because wala na respeto itong mga animal na to eh. So, dapat ang sa akin, how I wish na ang salita ng Malacanang is hanapin niyo yung CCV, Charlie Victor, Charlie Gold, Chinese Coast Guard, Charlie Gold, 5203. Hanapin nyo, magparang pulis ba? All points bulletin, nasaan ka man sa dagat, palulubugin ka namin, iboboard ka namin, hulihin ka namin. Parang hit and run ba sa EDSA? Hahanapin ka, itatawag sa lahat ng stasyon, haharangin na sa lahat ng mga mobile. Nasaan na yung plate number na yon? Ayun, CCG 5203. Kasi bumangga nambangga, dalawa binangga niya And then ganun-ganun lang. How can the Coast Guard be respected to enforce maritime laws within our territorial waters and exclusive economic zone if our Coast Guard cannot enforce? Laughing stock, Chinese militia ship, banggain ka, and then nothing happen. Sige, okay lang, walang problema. Dapat to pagkabangga, arangkada ka, okay, hindi na dapat umabot sa ganung bangga. Nako, ano ba yan?
Dapat doon may official ka na nandun, nakatutok na kung sino mo yung, ano mo, yung nag-dog watch mo, yung nag-ano sa'yo, magbigay ka agad ng order na, hindi ka ba umaandar? O di paandarin mo, umiwas ka, iwas gulo eh. Kaya nga ang China nagkakaroon ng bala ngayon, binabaliktad pa. Ang Pilipinas pa ang nagpo-provoke. Kasi parang hindi tayo gumagalaw eh. Ay, inaya mo lang gumaganon eh, oh. Boom! Tapos kayo tayo ngayon galit. Tapos tayo ngayon binabaliktad ng China. Tayo pa ngayon nag-dangerous maneuvers. Tayo pa yung dangerous ganyan, bla 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 bla. Eh, loko-loko tong China eh. Pinapalitan yung narrative para may mga maniwala sa atin na ano. Sa akin, regardless ko naman yung kwento eh. Simple lang yon. Hindi dapat nandun ang China. Okay. So, yun yung mga ano ha. So, akin dapat gumanon ako, umikot ako, and then tinabihan ko, and then board the ship, and then huliin ko lahat yon. O, dumating yung Coast Guard, sige, huliin ko lahat kayo. O, paano? Ano? Gusto nyo mangyari? Armasan ko. Tawag ko na kagad. Ganito yung magiging action ko sa mga Navy. Kasi let it become an incident. Ganun, ba't patakot na takot tayo? Incident na nga eh. So bakit ganun na tayo lagi yung ano no, tayo lagi yung inaapi. Okay. And then sasabihin natin David and Goliath. Kay horror. How unnecessary na sabihin na si David lumalaban, tirador, laban sa spear na copper or iron o bronze. Mahigit pa sa 1 kilo ng bigas yung armor ni Goliath. Si David nakaano lang, shepherd's clothing. Oh, nakasandals. Tirador lang, bato nandito sa ano niya, sa kanyang bag. Yung bala niya. 3 lang yata bala niya eh. Sipin niyo yun. Tapos yambing natin David and Goliath. Ang animal naman, mali naman yun. Kasi insulto. Si David lumalaban. Tayo hindi lumalaban. Umiiwas tayo sa laban. Ayaw natin lumaban. Umuwi tayo. Diplomatic protest. Bakit ang Israel ba nag-file ng diplomatic protest? Si David ba nag-file ng diplomatic protest? Lagi-lagi kalaban, di ko kaya yan. Hindi siya nag-complain because he trusted God. Who is in control? That God will be there to deliver him from that gigantic na kalaban. Dapat ganun ang mindset natin as a Christian country. Pero hindi eh. Masyado tayong overtaken by fear. Overtaken tayo ng bullying tactics ng mga incheck. Come on, sana yung mga tinuturo ng simbahan? Nasana yung tinuturo ng mga tatay, nanay ninyo, ng eskwelahan? Para tayong nakakaya. Nakakaya tayo. We do not deserve Christianity because we do not even believe in yung natin eh. Ewan ko ba? Sorry, ako lang yon. May awayin ako ng asawa ko eh. Okay. So, ano pwedeng gawin after all this? Predictable tayo eh. Sinasabi ko nga, mangyayari ulit yan. And where will it end? Doon din papunta yan. Gera rin yan, papunta rin yan. Because kita nyo, China is in tandem with Russia, Iran, abangan ninyo, North Korea, who just successfully tested an intercontinental ballistic missile, na mayabang siya, matapang na siya, at saka nagkokonay bitong 4 na to, and all the other second liner na mga countries. Kumbaga sa stock exchange, sila yung frontliner, no? Sila yung kundi kaya baliktad. Sila yung nagko-control, may mga sila, mga proxy. Hindi lang US at saka Europe ang marunong mag-proxy war, no? Marunong din ang Axis powers. So, wait for the coming weeks and months, one of these days, na papasok sa eksena ang North Korea. Ayan din, mag-open up siya ng front. Papasok sa eksena ang China. Hindi, Taiwan, not Taiwan.
Philippines, no? So, yun yung ano nun, yun yung senaryo. Such that ma-overstretch ang US. Kasi nangyayari, bigay ng munition ng aid ang US. Saan ba yun? Tingnan yung time. Oh. Okay, yun. Okay, pwede pa. Bigay ng ano ng munition ng US aid. Nagbi-bleed out ang US, may problema na siya economically. Bigay pa sa Ukraine, bigay pa sa Israel. Pag pinaputok itong Asia, bigay siya sa atin. Kaya nga ang number 1 ko kanina, tawag ka lang BBM kay Biden, Mr. President. Uncle. Uncle. Oh, kaya mo ba na mag-upakan kami? Nadinig mo yung balita? Ano, upakan ko na magbibigay na ako ng instructions na upakan na namin Now, kaya mo ba na ma-expose pati kayo because of the Mutual Defense Treaty? Kasi kung hindi, magtitimpi kami. Ganun kasimple. Pero Pilipinas, matapang. Tawagan yung Amerikano. Oh, Biden, upakan na namin. Kasi kaya mo ba? Pagka hindi, magkukulang kami. Titimpi kami. Okay. That will give us a reading kung pagka nagkagulo-gulo to, delikado tayo. Naka-align tayo sa Amerikano ngayon pa lang, kung sumubo na siopaw, hindi niya kayang nguyain. Ngayon, nahihirinan. Malapit na siyang masamid, no? So, painumin muna natin. Hayaan lang muna natin siyang matune lahat. Pero pagka sumabi ang Amerikano na kaya niya tayong suportahan, okay, matapang tayo. So, yun, no? So, okay. Doon tayo dun sa... Kasi, kung ganyan, sinabi ko sa previous vlogs na gusto nyong matapos yan, number 1, Mutual Defense Treaty, baguhin nyo. Sinabi ko na noon na instead, nakuha nyong baguhin last May yata yun, pumunta si Acting Secretary Galvez, si Boy Bacuna. Charlie, kamusta na? Pumunta sa US, kausap si Austin, usap-usap sila, and then dinagdagan yung ating provision sa mutual defense. Not only armed attack sa Pacific, sa Asia Pacific, dinagdag to include South China Sea. Pwede naman palang baguhin. So kung pwedeng baguhin, pwede naman talagang baguhin Nasa atin lang yon. Imagination. Sinasabi ko sa previous vlogs, dagdagan ng and/or na clause. Armed attack and/or hostile aggression. Tapos nun, period. Armed attack and/or hostile aggression. Period. Hostile aggression hereby is defined as, boom, 1, 2, 3, 4. Incursion sa territorial waters natin, dangerous maneuvers. Ngayon meron na, do the bump, di ba? Bumping, meron pang water cannoning, meron pang and any or any aggression or any action that the Philippine government and the US government will agree on and interpret as hostile aggression. Okay, so pag kayo kasama sa mutual defense, bulletin mo lahat, buong mundo. Okay, meron na kami. Armed attack and or hostile aggression. Tignan nyo kung titigil yan o hindi. Pagka hindi, alam niyo sa tingin ko, ang China nagtatapang-tapangan lang. Doon sa mga nagsasabi na yung China ayaw ng gera, sinabi ko rin yung dati na ayaw nila ng gera, gusto lang nila economy. Pero ngayon, naniniwala na ako, nagbago yung pananaw ko, gago to mga to, bakit nyo kinukuha yung South China Sea? 90% ng South China Sea kinukuha nyo. So may mali, no? Talagang kunwari lang sila, ang mukha nila, pagkakaharap nila yung mga diplomasya, nakatawa sila, pero tatraidorin ka. Ang gusto nila, kontrolado nila buong mundo. Gusto nila, papil ng US. Kumbaga sobrang inggit ang China
sa papel na ginagampanan ng US na siya yung police, siya yung bida. Excuse me, mami, kita kayo. Kita kayo. Yun, nung kapakita, gusto sumikat. Gusto niyo iharap ko sa inyo. So, ang wala ako. Yung pangalawa na. So, redefine, add something do sa provisions ng Mutual Defense Treaty. Secretary Gibo, ewan ko kung ganun kasimple lang. Armed Forces, kung ganun kasimple lang. Nakuha nyo nga padagdag yung yung Asia Pacific to include South China Sea. Pero tignan nyo yung in-check, nagbabasa rin nakakaintindi rin ng English. Armed attack lang nakalagay. So kahit banggain ka ng banggain araw-araw, hindi yun armed attack. Dagdagan mo, lagyan natin hostile aggression to include. Ganito, bako, dinefine pa. Titignan mo kung babanggain tayo. Pagka sinabi nga pumasok ka sa territory namin na 200 nautical miles, violation na yon. Pwede nang matrigger yung Mutual Defense Treaty. So, kaya nga, yung unang point, tawagan nyo si Presidente Uncle Biden, kaya pa bang buksan ito ng pangatlo na front? Kasi upakan na namin. Kasi pagka payag kayo na upakan namin, ang suggestion ko, baguhin natin yung mutual defense, dagdagan natin. Hindi lang armed attack. Kasi medyo matalino itong inchik eh. Alam nila, yung ginagawa nila, hindi armed attack eh. Nang-laser, ng water cannon, ng babangga eh. Tas sinasabi, kiniklaim nila, teritoryo nila. Ilang violations sa international law ang ginawa nila? Ever since. Pampani diplomatic protest. Pero if we put in the Mutual Defense Treaty na hostile aggression, armed attack and or hostile aggression, and then dinefine pa natin, magbabago yan. Promise, magbabago yan. Takot lang nila. Okay? Takot lang nila. Yung Israel, matatapos yan. Matatapos yan. Kaya nga ng Israel, sila lang eh. You know why? Because you look back in history, kahit wala yung mga Amerikano, wala yung boots on the ground, mga sundalo, wala lahat yung mga sila lang, kaya nila lumaban. Why? Because God is protecting Israel. Chosen people eh. Wala kang wala nang mas lalakas pa. Amen. Hallelujah. Wala pang lalakas pa na power in the whole universe. Not humankind can even pantayan yung power ni God. Kaya nga titingnan mo, may mga napanood ako na I'll try to make a vlog about it, no? Kung a series, okay, a new playlist about it. Mga miracles in the Bible, ever since, mula noon hanggang ngayon, mga miracles in the Bible, that would show, hanip ang Israel. Dapat nung pa yan, patay na yung mga yan eh. Nung pa yan, naubos eh. Si Hitler nga, di kaya ubusin eh. Si Hitler, hindi kaya ubusin yung mga Hudyo. Ilan na yung inoben niya, ilan yung pinapatay niya? 6 million. Hanggang ngayon, meron pang Hudyo. Kaya nga Tapos ngayon, may country sila. Ngayon, grabe yung mga tangke. Talo tayo, no? Ang gaganda ng mga weapons nila, ang gagaling ng nila. Ang kulang lang is experience ng sundalo nila. Because matagal-tagal na rin walang gera. Pero over time, pakunti-kunti at saka konting pag-iingat, hindi ko na isipin yun. Because right now, ang paniniwala ko, they will survive. Kahit magsabay-sabay lahat ng kalaban nila, they will survive. Because in the end, if you read the Bible, in the end, in the final battle of Armageddon, nung all the countries in the world are against Israel, Jesus Christ comes down. He returns and then helps the Jews overcome all the enemies. Sunog lahat sila. So, kung titingnan niyo yung technological advances ng Israel, doon papunta meron silang iron beam ngayon iron beam. Kaya nga kung titingnan mo yung mga 7,000 rockets na 5,000 rockets on day 1 nung aggression nung Hamas,
hindi nakalusot lahat kahit na overwhelmed. Bakit? Nagamit yung yung iron beam na yung mga laser nila nagamit. Over a few months from now, in a few months from now, mas lalakas yung power nun at saka yung reach niya. So in the end of days, yung final battle of Armageddon, magagamit yon. Yung 200 million army, sunog lahat yun. Grabe. So doon tayo papunta, no? Anyway, balik tayo sa Pilipinas. Number 2, Senate and Congress should enact if wala. Pero kung meron, strengthen laws that would enhance or would empower our Coast Guard and Armed Forces. Kung kulang, dagdagan. Kung wala, lagyan. All about our territory up to our 200 exclusive economic zone. Ayon dun sa ating arbitral ruling, dun sa arbitral ruling inaward sa atin. Be consistent. Di ba? So yun, ayusin natin. Hindi, tsaka, Senate Congress, ano ba? Inupuan nyo na. Mandatory service. ROTC, inupuan nyo. Loko-loko. Walang mangyayari sa atin because dapat ang utak ninyo, we are just on borrowed time. Dadating at dadating yan, magkakagulo buong mundo, makikita ng China, weak ang Amerika, mawawala yung restrainer, mawawala yung pumipigil sa lahat na yan ng kanilang aggression. Hindi nyo aminin. Kaya nga hindi umano yung China kasi nandyan ang US and allies, nandyan silang lahat. Deterrence nga yung word, di ba? Deterrence. Nandyan yung Air Force niya, nandyan yung mga barko niya. Subukan yung wala lahat yan. Kaya nga, nandun pa rin ako sa paniniwala na something will happen to USA, God forbid. Something will happen. Either na panoorin na lang natin kung how it will unfold. Pero I doubt na yung gera sa Ukraine at saka yung gera sa Israel, sa region, will deplete the United States. I don't think so. Something more will happen, terrible, na will bring down the US as a world power. Pag wala US, sinong bida? China, Russia, Korea, Iran. And doon mo makita na consistent sa Bible. Hindi naman pwedeng antichrist galing sa US. I don't think so, no? Kasi merong prinsipyo ang mga yung American democracy founded on ideals, no? Mahirap so hintayin natin how it will unfold. So Senate, wag na kayo magsalita ng David ng Goliath, ha? Pati Senado, nadidinig ko rin yun laws to strengthen our armed forces saka Coast Guard, define para tumapang, para alam nila talaga yung gagawin, mandated sila. Para in the next na ganito mangyayari, naka-define ano yung gagawin. Tapos yung ROTC, pasan nyo na. Tsaka yung mandatory service. Israel, mandatory service, 2.5 years, 2 years and 9 months yata ang mga lalaki, 2 years ang mga babae. Sana ganon din tayo, no? Maganda kung may ganon. Tapos number 3, sinunod ko na magkaroon din tayo ng gibo, BBM. Magkaroon tayo ng government to government na Lend-Lease Act. Nabi ko rin sa previous vlog yon. Nakakasawa na pero pinamasama ko ngayon, no? Lend-Lease Act to the tune of $1 trillion. Mag-defer tayo ng 2 years. Defer ka ng 2 years and then start paying on a 20-year time frame. Other countries meron. Noon World War II, Britain and other countries naka-avail sila ng worth $50 billion yata. $50 billion. Lahat ng allies niya. British, France, Soviet Union, China. Search nyo, meron nun. And then, nagkaroon nitong sa Ukraine, merong Lend-Lease Act. Tapos nun,
meron ang Taiwan at saka US nakasalang sa Kongreso. Bakit hindi tayo? Matagal na nating alay sa US. No, 1900 kopong-kopong pa. So, 1940s pa, no? 1940, yung World War II, alay na natin ng US. So, ba't hindi tayo magkaroon ng Lend-Lease Act? That will revolutionize our procurement, our modernization. Kesa yung hintay tayo, nakaganyan, hintay. Oh, Congress, oh, Senate, please, dagdagan mo yung budget, 250 billion pesos. Ang sinasabi ko, $1 trillion. Spread it out, in payment, 15, 20 years. Maganda, 20 years. May grace period ka, parang utang sa bangko, ng 2 years, and then we start paying. So, make a bill sa atin namang Congress na 10% o 10% ng GNP will be dedicated in paying yung ano natin. Magkano yung GNP natin? 5.7 trillion. Oh, the 10% nun. 570 billion dollars. Ganun ba? Oh, the 10%, 57. 50 na lang nga mo. Whichever is higher. 50. So, 20 years, 50. That's $1 trillion. So, ang kagandahan ng Lend-Lease is we bring everything forward. Nandiyan na yung pera ngayon, 1 trillion. Shopping list ka, Amerikano. Kung ayaw natin sa Amerikano, you do it with Israel. You do it with Israel, you do it with Japan. O, pwede naman yung 1 trillion, hatiin mo eh. O, sige, 250 sa'yo, 250 kung kanino. Lend-Lease. Tapos nun, andyan na yung ano, sige, sa'yo, submarine, sa'yo, drone fleet, sa'yo, etc. Fighter jets. Magkaroon tayo ng kunyarin 200, 300 fighter jets. O, ganda. Nandiyan na, because it takes time to order. It takes time, gagawin pa kung brand new. Pero kung meron na, existing, pwede na, laban na. Sige, pasok. 20 years to pay. Wala naman nun eh. Millennial period na yun. Tapos na mundo nun. Wala na tayong babayaran kung baka sa nagbankran, Wala na nun eh. Magkakaroon ng world order eh. New world order. So, maganda, i-avail na natin. Alam mong dadating na may tip ka na magsasara yung bangko eh. De, utangan mo na utangan yung bangko, diba? So, mabili natin yung gamit. Yung punto ko lang, mabili natin yung mga gamit. Okay? Tapos na it makes sense, di ba? And then, make sure na yung defense industries natin mabuhay such that yun ang mag-aarmas ngayon doon sa ating mga reservists. By the way, good news. Meron ko nabasa na somewhere sa internet na yung Malacanang, PSG, umorder ng 145 na assault rifles. Nagawa locally sa Philippines. No? Local nga eh. Gawa sa Pilipinas ng United Defense UDMC, Manufacturing Company. Very good, di ba? Yun, ganun. Order. Armed Forces, order na doon. PNP, order na. Hindi, actually, yung SAP umorder eh. So, it's a start. Magandang magsimula yan and then you're talking of millions of reservists. Excuse me. Yun yung okay na. So, ang susunod kong kabanata ay number 4. Train our reservists. Nasabi na rin lang ang reservists. Nasabi na rin lang ang reservists. Bakit hindi na? Turuan na rin. Sinabi ko rin yun noon pa. So, number 4. Train our reservists. How? Well, organize ninyo. AFP. Ang dami nating mga retired na mga veterano na pwedeng mag-input sila, ma-train nila, ma-xerox nila sarili nila, ma-impart nila dito sa mga bago, mga bata natin, ang mga reservists. I-organize niyo according to the province, no? Luzon, Visayas, Mindanao, Region 1, Region 2, Region 3, regional or provincial core na AFP core 1, core 2, core 3, core, which core probably is around 200,000 na reservists. Ang skeleton mo doon is a retired 4-star or 3-star general down the line, panay hanggang enlisted man, mga lieutenant na yon. Tapos nun,
pasok mo ngayon itong mga reservists, emerge mo, meron kayong organization, and then give the marching order dito sa mga retired, and then sila nang bahala. I-cascade nyo na lang yung training agenda. And then, before you know it, you have 40 million, 20 million people na marunong. Tapos yung pinaka-hierarchy, coordinate lang with the PNP na magkaroon sila ng licenses para sa mga barrel, and then coordinate with government arsenal or the local companies, UDMC o kaya yung Squares Bingham o ano pa ba yung mga barrel na yung locally made. Tulungan niyo yung sa Cebu, no? Imbis na hulihin nyo, ipalakasin niyo yung sa Cebu, yung mga ano tawag doon, mga paltik ba? Danau, no? Mga Danau. And then doon sa Mindanao, may gumagawa ng baret doon. The Philippine version. Ano nyo kagad, ano tawag yun? I-Philippinize, no? Ano ninyo? Nationalize. Palakasin nyo. Because you have so many people who will order. Ba't masama ba magkaroon ng baril yung tao? Di ba? Basta, member siya ng organization and then dumaan siya sa tama na proseso. PNP make sure na maigpit yung proseso para wala tayong mga psychotic na magkakaroon ng baril, no? It can be done. If you have the will to do it, it can be done. Foresight, tapos nun, determination, and then discipline to do it, walang pera-pera. It can be done. You put the right people na hindi makukurap para yung testing, pagkabagsak, and then maayos yung utak niya, no? So ano pa, so magkaroon tayo ng organization ng mga AFP Corps, no? Reserve Corps, pwedeng directly reporting to the Chief of Staff kasi pare 4-star yan no? O 3-star, or reporting to the Reserve Command Commander. Pwede nyo gawing 3-star na yung Reserve Command na commander. Hindi lang 1-star, 2-star, ganon. Ngayon yun ang 3-star. Parang area command. Pero reservist ang hawak niya lahat. Pero maganda, control ng ng AAP Chief of Staff. Para direct sa Chief of Staff talking to his commanders, no? Corps. In so short a time, organize kaagad. Tapos, dagdag ko na rin, if that is the case, the AFP can mobilize or start the process para meron kang 2 corps na that's 400 people. 2 corps, get them ready. So nyo 1 million pa. So divided by 200, 5 na corps. 5. All ready to be shipped somewhere or to fight somewhere. Pwede sa region, sa Israel, if need be, since kung maubos ang Israel at magkaroon ng problema on a regional scale, tayo as a supporting country, we can send our troops. Sa akin, pabor yun. Yung mga ayaw, wag kayo sumali. Ang sa akin, pabor yun because our own troops, our own people will gain experience dun sa gulo na yon, and then we'll know how to fight. Para pag dumating dito sa atin, magkaroon ng kaharapan, pati yung weaponry, everything, it is a plus really. Mamamatayan tayo, syempre, madaling sabihin yung ganon, pero ganon din naman yung dapat mas maganda, naghahanda tayo, nagte-train tayo, na-expose tayo, kesa sa hindi tayo expose, and then pagkadating ng dulo, mas maraming patay. Okay na yung konti na lang yung patay kasi natuto tayo. Tingnan nyo Israel, habang buhay nila, simula nung 1947 and before that, ang dami ng pumapatay sa kanila, sanay na sanay sila sa gulo. So, yun yung ko. Again, and then, huli. So, parang contingency nga yung yung core. Parang contingency natin dito, at sabihin ng China kung anong gusto niya, pero sa atin, we're training. Pakialam nyo ba? We're training our own people as a contingency for a global war. Parang ganun, ganun dapat ang thinking, ganun na salita. In the event na kailangan ng Israel ng tropa, papadala namin yung isang corps o 2 corps. 1 in reserve, 1 in active, na
sa front, isang reserve. Tapos 400 people, more than yung inactivate nila na 400,000, 300,000, 360,000 na reservists. Pero on our side, we use that to prepare for a regional war or a global war or a war here in the Asia Pacific, no? In the event na magkaroon ng ano yung China. Dapat ganun ang thinking malayo. Hindi yung parang hindi sorry mga ano, parang ang isip niyo lang bukas Parang iniisip niyo lang yung next na resupply mission. Diyos ko, Diyos me. Parang, abangan niyo yung next na resupply mission. Operational matter yon. Sorry guys pero ganun ang dating sa akin Bakit hindi na lang, tignan niyo Israel. Tama na, sobra na. No? Tayo, sila, tapusin namin to. Sinimulan ninyo, sige, tapusin namin to. Sana ganun tayo. Sinimulan ng China, tapusin natin. Hindi yung, ano ba, gusto ninyo? Gera, ganun. Ano, gusto mo ng gera? Tatakutin ka pa, ganun pa yung usapan sa atin. Para bang, nung kung magagera. Kasi sabi ko dito sa amin, kung ganyan na rin lang ang labanan, hindi na, ano na lang, pamigay na lang natin. Kanila na. Hindi naman tayo handang gumera sa kanila Wala, kanila na. Aangas-angas tayo na we will not lose an inch pero we are not prepared to fight for an inch. That's, para naman, may mali, may disconnect. Okay, define the rules of engagement, yun yung huli. Define the rules of engagement kasi, as I was saying, buwan-buwan, ganyan na lang malagi. Buwan-buwan, paulit-ulit. Binangga kami ngayon. Hinitinrang kami. Wala, hitinrang kami, wala na. Sabi naman ng DFA, lagi yun ang papel, no? We have filed a diplomatic protest. Laging ganun na lang. So, something's wrong. So, ang sa akin, ang total na bottom line ko, we have to do something positive that will prepare us for the worst. Mutual Defense Treaty, ayusin natin yon. That will create the psychological effect na gusto natin mangyari. Tumigil kayo kung hindi, gera. Kasi tinanong nyo sa Amerika na, Uncle Biden, kaya mo bang mag-open pa ng isa pang front? Kung ito magkabangayan, talagang upakan namin to Papalubugin na namin yung barko. Tumatapang kayo Matapang. Na-inspire kami sa Israel Kaya David and Goliath nga, di ba? Lumalabas si David Isang bato lang si Goliath, patay no? Tapos pinugoto ng ulo ng sarili niyang espada. Ayun. And then we prepare our reservists, we organize them, we go for a Lend-Lease Act, not only with the US, other countries as well. Basta $1 trillion, that's 55 trillion pesos worth of equipment. Ilang bilyon ang kailangan para sa sariling barko natin, shipyard natin, para sa sariling barrels, sa sariling nating production ng ammunition ng 105, etc. Sariling nating fighter jet, sariling nating helicopter, sariling nating mga kanyon, sariling nating drone fleet, sariling nating etc. Mga sariling Iron Dome. Alam niyo ba yung Iron Dome, meron na tayong dapat Iron Dome noon? Pero wala, ano sabi ng Pilipinas? Ano sabi ng mga government officials natin? All technology. Stupid. All technology. Anong sumagip sa Israel ngayon? Iron Dome. All technology. Tapos ang pinalit, panay mga helmet, night vision, Armalite, armor, body armor. Kasi maraming sundalong na ospital Mga ganun pa salita sa atin. Maraming sundalong na ospital. Kaya kailangan gumawa tayo ng individual equipment. Gago. Yung mga maling Well anyway, tapos na nandyan Kung meron tayong Iron Dome, di naman tayo gaganyanin ng incheck. Okay, so hanggang doon lang muna ako. Hindi ko na nasagot yung iba yung tanong. So maraming salamat. Please like, share, subscribe. Mag-comment kayo. Ibaba kung sangayon kayo o hindi kayo sangayon. Walang bastusan. Walang personalan lang. Akin, ganun lang ang comment ko. It is bound to happen. Magkakaroon niya ng bangayan. Whether gusto natin o ayaw natin, dadating yan sa punto, may mapipikon dyan, may magkakabanatan dyan. I think
Kung ako, isang kapitan nga, nalagyan ko nga, sinasabi ko sa ibang vlog, na lagyan ko na C4 yan, pwedeng command detonated na C4, mga 50 kilos, no? Yung buong harap ng aking barko, yung buong ano, tapos doon I can ram, pwede siyang impact detonated o kaya remote detonated. Mag-order ako, full speed ahead, talagang siya, sentro, full speed ahead. Tarantado kayo. Tapos nun, abandon ship. Tapos may drone ako kinukunan. Pinrobok pinasabog ng Pilipinas. But anyway, buti na lang, hindi ako Navy, no? Hindi, pag-isipan nyo yung Scarborough, Armed Forces. Pag-isipan ninyo. Pilipinas, government, no? Pag-isipan ninyo. If the Senate will come out with that law, that we should expel anyone entering our exclusive economic zone without registering to the Philippine government. Sa whatever ilalagay natin na how it will work, na lahat ng papasok sa territory natin sa exclusive economic zone, kung gusto niyo mag-fish, sige, pwede. Kung gusto niyo dumaan, sige, pwede. Nag-register kayo. Tsaka identified kayo. And then, kung pumasok kayo basta-basta, wala, tataboy namin kayo. Kung ayaw ninyo magpahuli, palulubugin namin kayo. Dapat ganun yung standard natin. Pero masyado tayong nagtatapang-tapangan na hindi matapang. Kaya, lastly, wag nyo nang sabihin na tayong ay isang David and Goliath na storya. Again, David lumaban kay Goliath, talo si Goliath. Kasi, inadya siya ng langit. No? Dapat ganun ang tingin natin. Huwag kayo matakot. Because if we truly believe in divine intervention and divine guidance, we should go all the way. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo. Happy Monday. Mag-Tuesday na, no? Maraming salamat sa inyo lahat. God bless everyone. Please like, share, and subscribe. Thank you. Ingat lang. Dasal lang talaga yan. Bye-bye.